Oy mga kapitbahay, may bago akong chismis sa inyo. Tawag ni Dina Virginia sa mga tao pagkarating niya sa kanilang lugar. Parang mga itik na nakawala sa kulungan kung maglabasa ng mga kapitbahay niya. Karamihan ay mga kasing edad din niya na nasa late 40s at early 50s na. Oh, anong latest ngayon, Mare? Sagot sa kanya ng kaibigan na si Gina Hasa, nakasalukuyang naglalabas sa harap ng pinto nito. Si Bulito, nagbalik na. May kasama siyang babae, pero hindi yung asawa niya. Nanlalaki pa ang mga mata ni Dina Virginia habang ibinabahagi ang mainit na balita. Nagsipagsigawan sa gulat ang mga kapitbahay. Kung sambahin nila ang mga salita ni Dina Virginia, akala mo'y santong ibinaba sa lupa para maghatid ng biyaya. Grabe si pare, inunahan pa ako. Matagal ko na rin gustong palitan ng asawa ko eh. Singit naman ni Pablo Jab. Kaya nakatanggap tuloy siya ng sapak sa asawa niyang nasa likuran lang. Diyos ko, di confirm na. May bago na naman siyang kabit. Ang lakas ng loob ah. Pang ilan na ba niya yun? Singit din sa usapan ni Binarurot. Ano pa nga ba? Kaya i-like and share nyo na rin sa kabilang barangay ha. Kailangan din itong malaman ni na paring Benergay noon at ni kumaring Tina Moran. Bulalas niya habang nagkakagulo sa paligid ang mga kapitbahay niya na tulad niya'y makatiri ng dila. Samantala, agad namang pinaghanda ng pagkain ni Bulito ang kanyang bisita. Kararating lang niya sa bahay matapos magpakalayo-layo ng ilang buwan dahil sa kabi-kabila ang isyu na hinaharap niya. Bulito ang tawag sa kanya ng marami dito. Shortcut ng pangalan niyang Bulbulito, Bayagbag. Sinarado niya lahat ng bintana sa paligid para walang magtangkang sumilip at makiusyoso sa ganap sa buhay niya. Kamakailan kasi ay kumalat sa buong bayan ang ginawa niyang panloloko sa sariling asawa at ang malagim na pangyayaring kabuntot nito. Nahuli siya ng kabiyak na si Bulbulin sa akto habang nakikipagtalik mismo sa kwarto ng kanyang kabit. Dahil sa sobrang galit, hindi nakapagpigil ng emosyon ng babae at napatay nito ang kabit niya. Galit na galit dito si Bulbulito. Nagawa pa niyang sakta ng sariling asawa. Di nagtagal ay umabot din sila sa korte. Pero sa kabila ng lahat, hindi nakulong si Bulbulin dahil ang nangyari daw sa kanila ay pasok sa batas na kung tawagin ay Artikulo 247, kung saan oras na mahuli ng legal na asawa ang kabiyak nito na nakikipagniig sa ibang tao, ay maaari nitong patayin ng kahit sino sa kanila o saktan sa matinding paraan ng hindi nakukulong. Ang naging parusa lamang kay Bulbulin ay distiero, kung saan kinakailangan nitong lumisan at magpakalayo-layo ng lugar na may layong 250 kilometers o higit pa. Naging trending topic na parang teleserye ang pangyayaring yon sa buong bayan nila. At kahit nakapatay ng tao ang asawa niya, hindi ito naging kriminal sa mata ng marami. Bagkus ay siya pa ang naging kriminal dahil sa panlolokong ginawa niya. Hindi raw aabot sa ganoon ang lahat kung hindi dahil sa pangangaliwa niya. Siya raw ang may kasalanan kung bakit naparusahan ng ganoon ang kanyang asawa. Dahil dito, napilitan din siyang lumayo para hindi ma-stress sa bunganga ng mga kapitbahay niyang marites. At makalipas nga ng ilang taon, ngayon lang niya naisipang umuwi rito kasama ang kapatid niya sa labas na sina Nila Spag. Palibasa, ngayon lang nila nakita ang babae
at wala ring alam ang mga tao rito tungkol sa iba pang parte ng personal niyang buhay. Kaya hindi pa nila alam na may kapatid siya. Sigurado ka ba sa desisyon mong umuwi? Pwede ka naman tumira doon sa amin kaysa naman mag-isa ka rito. Siguradong pagkikismisan ka lang ng mga tao dito. Sabi sa kanya ni Nilaspag habang kumakain ito ng merienda sa lamesa. May dahilan kung bakit ako nagbalik dito. Huwag kang mag-alala. Babalik din naman ako. May kailangan lang akong asikasuhin dito. Sagot naman niya sa kanaupo sa tabi nito. Kung aalis ka na, ano palang balak mo rito sa bahay? Natural, iiwan ko na. Wala akong dadalhin sa mga nandito kahit isa. Hindi mo man lang ba ibibenta ang mga gamit mo? Para kahit papaano, mapakinabangan mo rin. Hindi na. Gaya ng sabi ko, wala akong gustong dalhin dito. Aalis din ako agad. Hindi ako pwedeng magtagal dito. Ihahatid na kita. Wag na. Baka lalo ka pang pagpiestahan ng mga tao dito. Ako na lang ang maglalakad mamaya papunta sa sakayan. Kabisado ko na rin naman. Sigurado ka? Oo. Diretso lang naman pala ang lakad Ako na ang bahala. Napatango na lang si Bolito, saka sumandal sa kinauupuan. Napabuntong hininga siya at tumingala sa kisame. Hanggang ngayon, punong-puno pa rin ng galit at puotang puso niya dahil sa nangyari. Sobrang nasira ang buhay niya. Mula kasi nang kumalat ang balita, agad siyang nasibak sa trabaho. Agad siyang itinaboy ng mga kamag-anak at iniwasan din ng mga kaibigan na pinagkakatiwalaan niya noon. Ang daming nawala sa kanya, kabilang na ang kalahating bahagi ng pagkatao niya. Alam naman niya na mali ang kanyang ginawa, pero ayaw niya yung aminin sa sarili. Katwiran kasi niya kahit nang bababae pa siya, mas matindi pa rin ang naging kasalanan ng asawa niya dahil nakapatay ito ng tao. Pinatay nito ang kabit niya. Sinadya man yun o hindi, ang katotohanang pumatay ito ng may buhay ay dapat lang ituring na mas mabigat na kasalanan kaysa sa pambababae. Pero ang mga kapitbahay nila dito, tuwang-tuwa pa kay Lynn sa ginawa nito. Ito pa ang naging bayani sa mata ng lahat. Habang siya ang sumasalo sa lahat ng galit at pangungutya ng buong bayan nila. Kanina pa nga lang habang naglalakad siya, kabilaan na ang mga bilang naririnig niya na bumubulong na naman sa kanya. Pero sa kabila ng sakit at pagkadurog na idinudulot nito, kailangan niyang manatili dito dahil may misyon siya na dapat gawin. Gabi. Tulog na lahat ng mga kasama ni Dina sa bahay. Siya na lamang ang gising at kasalukuyan pa ring nagpapahid ng lotion sa kanyang muka. Nakatapis pa siya ng tuwalya at mamasa-masa pa ang buhok. Habang nagsasagawa ng skincare sa harap ng salamin, narinig niyang lumangit-ngit ang pinto sa sala. Nagulat siya nang makitang bukas na ito. Agad siyang lumapit doon para isarado ito. Napaisip siya kung paano yun nagbukas, gayong wala naman palang kahangin-hangin sa labas. Sinarado na lang niya ang pinto at kinandado na rin. Pagkatapos ay nagbalik siya sa salamin para ipagpatuloy ang ginagawa. Gandang-ganda si Dina sa sarili. Hindi talaga kumpleto ang gabi niya kapag hindi nakapaglagay ng skincare. Ngunit sa kalagitnaan ng pagpapahid niya ng lotion sa muka, nakaramdam na lang siya ng kakaibang init sa paligid. Ilang saglit lang, biglang nabasag ang salamin sa kanyang harapan. Napasigaw siya sa gulat at napaatras. Ganoon na lamang ang kanyang pagkasindak nang makita kung paano lumutang ang isang bahagi ng salamin na nabasag. Parang may hindi nakikitang puwersa na humahawak dito. At bago pa siya nakatakbo, bigla na itong humagupit sa kanyang bibig.
Ang dating tagapaghatid ng balita ang naging mainit na usapan ngayon sa buong barangay. Isang bangkay na si Dina nang matagpuan sa loob ng kanilang bahay. Nakahandusay ito sa sahig at wasak ang bibig. May salamin ding nakatarak sa gitna ng leeg nito. Kaninang madaling araw pa ito natagpo ang ganoon. Isa sa mga kasama nito sa bahay ang nakaramdam ng tawag ng pantog ng mga oras na yon. At paglabas nga nito sa kwarto, yun na ang eksenang inabutan nito. Ang nakapagtataka pa rito, nakita ring basag ang salamin malapit sa kusina. Pero wala naman silang narinig na ingay kagabi. Parang may nagbitaw ng malakas na puwersa rito para mabasag ng ganoon katindi. Dapat ay magigising silang lahat dito pero hindi yun nangyari. Diyos ko, kawawa naman si Dina. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Anang isang kapitbahay. Ang tanong, sino ang gumawa nun sa kanya? Singit naman ng isa pa. Mabilis na kumalat ang usap-usapan na may pumatay sa babae. Ang hindi lang nila matukoy ay kung sino. Samantala, kasalukuyan namang naglalaba si Bulito ng umagang yon. Kasalukuyan niyang nilalabahan ang damit na natalsikan ng dugo kagabi. Lingid sa kaalaman ng lahat, siya ang pumatay kay Dina. Kaya siya ang nagbalik dito para subukan ang bisa ng ritual na natutunan niya mula sa grupong sinalihan noong mga panahong naglayas siya rito. Dahil sa labis na kawalan ng pag-asa sa buhay, napilitan na siyang sumali sa isang kulto na patagong gumagawa ng kababalaghan sa ilalim ng liwanag. At isa sa mga pinag-aralan nila ay ang ritual kung paano maging invisible o mawala sa paningin ng tao. Madali lang ang ritual na ito at hindi na aabot ng 5 minuto. Una, kailangan niyang magpunta sa silid na madilim. Sarado ang pinto at mga bintana at ang tanging liwanag lang ay ang kandilang nasa kanyang harapan. Mula sa harap ng salamin, kailangan niyang tumitig doon habang sinasambit ang sagradong dasal na itinuro sa kanila ng grupo. Habang sinasambit niya yon ng 5 beses, kailangan niyang pumikit. At sa bawat matatapos na pagbigkas, kailangan niyang huminga ng 3 beses bago ulitin. At sa muli niyang pagmulat, oras na mawala na ang refleksyon niya sa salamin. Nangangahulugan yun na gumana na ang ritual at siya ay magiging invisible na sa mga mata ng tao. Ang tanging paraan lamang para makabalik siya sa dati ay mamamatay ang kandilang sinindihan niya sa harap ng salamin. Pwede itong mamatay kung mahanginan o di kaya'y siya mismo ang iihip nito kapag gusto na niyang bumalik sa normal. Kaya sinigurado niya na walang hangin na nakapasok kagabi sa pamamagitan ng pagsara lahat ng pinto at bintana ng kwarto. Isa ito sa mga naisip niyang paraan para ilabas ang kanyang galit. Galit na nagmula pa rin sa nangyari sa kanyang kabit. Dahil hindi niya labis na matanggap ang pagkamatay ng kirida niya, kung ano-ano na ang pumasok sa isip niya para lang mapaglabanan ng depresyon. Hanggang sa umabot na nga siya sa puntong ipinasok na ang sarili sa kulto at isinangla ang kaluluwa sa kanila. At dahil sa pagkakaroon niya ngayon ng itim na kapangyarihan, naisipan niyang magbalik dito para gantihan ang lahat ng mga tsismosa nilang kapitbahay na patuloy na nagpapakalat ng masasamang balita sa kanya. Lahat ng mahuli at marinig niyang may hindi magandang sinasabi sa kanya ay papatayin niya sa ganitong paraan. Yun na lang ang naisip niyang solusyon para takpan ang malaking sugat na idinulot ng mga nangyari. Kahit siya ang tunay na may kasalanan, hindi niya yun matanggap sa sarili, kaya naisipan niyang gumawa na lamang ng karahasan. Ito na lang ang pamamaraan niya para mapaglabanan ng matinding sakit at konsensyang pilit lumalamon sa kanya. Dahil dito,
nahigitan na rin niya ang kasalanan ng asawa. Dati, siya ang may lakas ng loob na palabasing ito ang mas masama. Dahil napatay nito ang kabit niya. Pero ngayon, dahil sa ritual na ginagawa niya, hindi niya namamalayang siya na ang nagiging mas mahaba ang sungay. Nang sumunod na gabi, muling isinagawa ni Bolito ang ritual. At nang maglaho na ang refleksyon niya sa salamin, tumayo na siya at naglakad palabas. Invisible na muli siya sa mga mata ng tao. Siya lamang ang may kakayahang makita ang sarili niya. Pero oras na tumingin siya sa kahit na anong salamin, doon niya mapapansin na wala siyang refleksyon. Sunod niyang pinuntahan ang bahay ni Gina. Bukod kay Dina, isa ang babaeng yon sa malakas manlait at magpakalat ng tsismis sa kanya. Isa rin ito sa mga dugong marites sa kanilang lugar. At higit sa lahat, mag-isa lang ito sa bahay. Parehong nasa malayong lugar ang pamilya nito. Nasa probinsya ang asawa nito at nag-aasikaso ng mga negosyo. Habang ang anak naman nito ay isang OFW. Gamit ang mabibigat na bagay sa paligid, winasak niya ang kandado ng pinto nito. At pagpasok niya sa loob, naabutan niya si Gina na umiinom ng tubig sa harap ng refrigerator nito. Halatang hindi rin ito narinig ang ginawa niyang pagwasak sa pinto nito. Parte yun ng kanyang kapangyarihan. Oras na maging invisible siya, nawawala din pati ang ingay na kanyang nililikha. Bago pa matapos ang pag-inom ng babae, agad niya itong nilapitan at sinakal. Pagkatapos ay binuhat patungo sa kwarto at doon isinagawa ang kanyang plano. Kumalat ang mga bubog sa sahig mula sa nabasag na baso. Napasigaw na lang ang babae sa mga sumunod na nangyari. Kinabukasan natagpuan na ring patay ang babae sa sarili nitong kwarto. Si Gina namatay sa panggagahasa. Ayon sa hinala ng otoridad, may pumasok daw sa bahay nito dahil sa sirang pinto. Pero ang hindi nila maintindihan ay kung bakit walang bakas ng mga paa na may nakapasok nga doon. Wala ring makitang fingerprint sa buong parte ng bahay, pati na rin sa katawan ng biktima. Ang isa pang nakapagtataka, napalilibutan ng iba pang mga bahay ang tahanan ni Gina. Kung may sumira sa pinto nito, dapat ay maririnig yun ng marami. Pero wala sa kanila ang nagising ng gabing yun. Walang nakarinig ng kahit anong ingay. Naging payapa ang kanilang mga gabi. Naging malaking palaisipan din ang pagkamatay ni Gina. Tulad ni Dina, isa na rin ito sa pinaglalamayan ng araw na yon. Sa panibagong gabi, isang bagong biktima rin ang pinuntahan ni Bolito. Walang iba kundi ang kumpare niyang traidor na si Pablo. Isa ito sa mga pinagkatiwalaan niya noon. Isa din ito sa mga sinabihan niya ng pinakamarurumi niyang sikreto. Pero hindi niya akalaing ito pa ang unang maglalaglag noon sa kanya. Ito ang unang nagpakalat ng tsismis noon sa kanya, bago pa man siya putaktihin ni Dina na pinakamatinik ang dila sa lahat. At pagpasok niya sa kwarto ni Pablo ng gabing yon, naabutan pa niyang nagsasarili ang lalaki. Nakahiga ito sa kama habang nakatitig sa cellphone. Pinagpapantasyahan nito ang sexy at magandang anak ng isa sa mga kapitbahay nila. Nakahubo pa ang salawal nito at kitang-kita ang pagkakatayo ng pagkalalaki nito. Humugot ng itak si Bolito sa kusina. Sa kanya nilapitan ng lalaki. Hinintay lang niyang bitawan nito ang kargada at nang mangyari na nga ang hinihintay niya, doon niya ito walang awang tinagbas. Halos magsisigaw ang lalaki at pumalahaw
matapos maputol ang sariling ari. Kumalat sa buong paligid ang ingay nito. Para itong hayop na kinakatay sa tindi ng panaghoy. Pati mga kapitbahay nito ay nagising na rin dahil dito. Hinawakan ni Bolito ng mahigpit ang patalim, saka buong lakas na itinarak sa bibig ng lalaki. Doon ito natuluyan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, natumba ang kandila na itinayo niya sa harap ng salamin sa sarili niyang bahay. Sa sobrang pudpud na kasi nito, hindi na naging matibay ang pagkakadikit nito sa sahig. At dahil sa pagkakatumba nito, unti-unti nang namatay ang apoy. Pagkalabas ni Bolito, nagulat na lang siya nang bigla siyang makita ng mga kapitbahay na nagising dahil sa sigaw ni Pablo. "Uy, anong ginagawa mo rito, Bolito? Bakit nandyan ka sa bahay ni Pablo? Bakit siya sumisigaw? Anong ginawa mo sa kanya?" Sunod-sunod na tanong sa kanya ng mga tao sa paligid. Nagulat siya. Bakit nakikita na siya ng mga tao? Iisa lang ang ibig sabihin nito. Mukhang may nangyari sa loob ng kwarto niya at namatay ang apoy sa kandila. Sa sobrang takot, dali-daling tumakbo palayo si Bolito. Lalo tuloy lumala ang problema niya. Hindi pa man siya nakakaganti sa lahat ng taong nais niyang gantihan. Mukhang magwawakas na naman ang pansamantala niyang kaligayahan. Ang iba sa mga tao ay pumasok sa bahay ni Pablo. Ang iba naman ay humabol sa kanya. Binilisan pa niya ang pagtakbo. Wala na talaga siyang balak bumalik pa rito. Lalo't ngayong malalaman na ng mga tao na siya ang pumapatay sa mga residente nilang may dugong marites. Ngunit sa kanyang pagtakbo, hindi siya agad nakaiwas sa rumaragas ang truck. Tumilapon ang katawan ni Bolito sa lakas ng impact. Ang kabila niyang paa ay naiwan sa gulong ng truck, habang ang ulo naman niya ay wasak na wasak. Halos lumabas ang utak. Hindi niya akalaing sa ganoong paraan pa magwawakas ang kanyang buhay. Mga kasandata, maraming salamat po sa pakikinig ng kwento natin na fiction horror story sa araw na ito. Para sa mas marami pa pong kwento, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Muli po, ako po si Mark, ang inyong narrator, ang boses sa likod ng mga kwento dito sa channel na Mark Horror Stories. Sana po ay hindi kayo magsawang sumuporta dito sa channel. Hanggang sa susunod na kwento, kita-kits po ulit tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kasandata.